Nagkainitan ang ilang kongresista kaugnay sa resolusyong umihiling na ipatigil muna ang pagproseso ng pork barrel. Ang kampo naman ni Janet Napoles na umano'y nasa likod ng pangungumbra ng pondo, iginit na bahagi ng yaman nito ay galing sa literal na pork o negosyo sa baboy. Saksi si Emil Sumangil. Would he agree that if he files a resolution that is well-meaning in this chamber, he's told, mali ang resolution mo, solohin mo na lang yung problema mo. Tama po ba yun? We are barred from discussing any issue which has been the subject of any resolution and which resolutions have already been calendared and have been already referred to the proper committee. Muling nagkainitan sa plenaryo ng Kamara kasunod ng pag-iit ni Buhay Party List Representative Lito Atienza na suspindihin ang pagproseso ng pork barrel sa gitna ng investigasyon sa umano'y 10 billion peso pork barrel scam. Sabi ni Atienza, hindi raw niya nagustuhan ang hirit ni House Majority Floor Leader Neptali Gonzales II na huwag na lang daw kunin ni Atienza ang kanyang pork barrel kung ayaw niya. O ayaw mo talaga ng PITAF, huwag ka mag-submit. Ano ko ba masama doon sa sinabi ko? Lahat ho tayo, yung mga 113 na hindi pa nakakapag-identify ng kanilang PIDAF, siguro hindi nyo pa nararamdaman yung kahalagahan ng PIDAF doon sa mga taong naghihikahos. Sa gitna ng bangayang iyan, tiwala ang DOJ na malakas daw ang ebidensya na ilang mababatas ang sangkot sa pork barrel scam, kaya makakapagsampa na sila ng kaso sa Ombudsman. We were able to confirm the involvement of some lawmakers, so that's members of Senate and members of the House of Representatives. Pero hindi pa rin pinangalanan ng mga sangkot na batay raw sa mga sinabi ng mga tauhan ni Janet Lim Napoles ang itinuturong nasa likod ng mga Peking NGO at Foundation na nakatikim daw ng pork barrel. Ang abogado naman ni Napoles, muling iginiit na sa lehitimong mga negosyo na nakuha ni Napoles ang yaman, galing daw sa literal na pork. Ironically enough, their business really started, among others, in pork. Pork meaning pagbibenta ng baboy at baka at baboy daw and chickens. Bukod pa yan, sa nauna ng binanggit na coal business sa Indonesia, kasosyo ang ilang Indonesian at may 40% share umano si Napoles. Sa gitna nito, nakipagkita sa mga tauhan ng NBI si dating Rosales Pangasinan Mayor Ricardo Revita na isa umano sa mga nakatanggap ng 10 milyong piso mula sa 900 milyong pisong Malampaya Special Fund noong 2009. Giit ni Revita, pineki raw ang kanyang mga pirma sa mga dokumento, bagay na nilinaw na raw niya sa isang sulat sa Commission on Audit. Ipagtulungan kayo para tayo sa NBI sa pagkakandak ng investigation para nasa ganoon na lumabas kung sino yung may kagagawa nito at dapat nilang pagbayaran. Emil Sumangil ang inyong saksi.